I think ang issue is nag-uusap-usap ba sila kung ano yung ang oil price hike. That is a behavior or behavior that should be investigated, no? At kinausap po namin yung PCC to check kung meron ngang anti-competitive behavior po among them. Pinatitignan na ng Department of Energy sa Philippine Competition Commission o PCC kung mayroong cartelization o sabwatan ang mga oil companies. Partikular na rito ang posibleng sabwatan sa pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Department Secretary Sharon Garin, handa silang makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon para matukoy kung may irregularidad o anumang manipulasyon sa pagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Pero isa po is talagang mahal talaga yung presyo ng bili natin ng langis, ano. And kung meron pong allegations of profiteering or anti-competitive behavior, I think on our part po, DOE can give the PCC or any of the bodies na gustong mag-investigate the information that they need if Suportado rin ng ahensya ang anumang pagrepaso sa ipinatutupad na polisiya o batas sa oil industry. Kabilang narito ang posibleng pagbabago sa ginagawang lingguhang oil price adjustments ng gasolina at diesel ng mga gasoline station. But as observed in Congress, parang nagsasabay-sabay lahat, not only on when they increase but also how much to increase. So I think it's time to revisit also, and I think we welcome any review of the system para po ma-improve, kasi po kailangan din po namin ng guidance from our legislators. Samantala, hindi kinokonsidera ng DOE ang panukalang fuel rationing o pagrarasyon ng petrolyo bunsod ng nararanasang problema sa supply ng langis. Sa halip, pinaigting anya sa ngayon ang hoarding policy. We've never discussed it. We haven't considered it. What we have issued as a directive from DOE is no hoarding. Kaya ang directive doon is that kung ano yung kailangan mo sa tangke, kung gusto mo mag full tank hanggang full tank, hindi pwede na may full tank ka na, may container ka pa. Posible namang i-anunsyo ng DOE bukas kung magkakaroon nga ng rollback sa presyo ng langis. Paliwanag ni Secretary Garin kung pagbabatayan ng 4 na araw na takbo sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, posible ang pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. So, I just want to explain how do you compute? 5 days kasi yan Monday to Friday. Friday pa lang tayo ngayon. May isang araw pa tayo na market closing na hinihintay. 8:30 pa mamayang gabi matatapos. So, hopefully kung yung trend lang based on the 4 days, may rollback siya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.